Thank you Lord, sa wakas nga after 4 years ay maiislaban na nga rin itong aking pinapagawang bahay kubo. Huy! Hello! What's up again mga Marcy? It's me again, ang inyong Marcy, isang full-time and content creator mom. Another day, another vlog. Itong video nga pala na ito ay nung Lunes pa nga at nagpabuhos na nga ako sa aking pinapagawang bahay. Kaya naman umagang-umaga pa nga lang ay dumiretso na nga ang inyong kumpare sa kanyang manukan. Syempre dahil magpapabuhos tayo ay papakainin na nga rin natin yung mga manggagawa. Kaya eto at nagkatay nga ang inyong kumpare ng 3 pirasong manok. Buti na lang at meron nga ring alagang manok ang inyong kumpare at malaking tulong na nga rin ito, hindi na nga rin tayo gaano gumastos. Kukunti na nga rin ang tira sa manok ng inyong kumpare kaya 3 piraso nga lang yung kinatay niya dahil malilit pa nga yung iba. Maaga pa nga lang ay inumpisan na nga namin itong katayin para mamaya pagdating ng tanghali ay ready to cook na nga lang. Eto nga, tinatanggalan na nga namin ito ng mga balahibo. Tinulungan ko na nga lang ang inyong kumpare para nga mas mabilis dahil mag-isa lang naman din siya. Eto nga dugo ng manok ay lalagyan ko nga ng asin para nga manigas. Kaya kayo mga Marcy, kapag nagkatay nga kayo ng manok ay lagyan nyo nga ng asin yung dugo para manigas. Pero siguro alam nyo naman na yon. Matapos nga naming tanggalan ito ng balahibo ay isinalang nga ito ng inyong kumpare sa mahinang apoy para nga matanggal yung mga balahibo na maliliit na natitira. At kinuha na nga rin pala niya itong mga itlog dahil hindi na nga ito malilimliman ng may-ari dahil ayun, syempre kinatay na. Tatanga-tanga nga daw kasi kaya nga isa nga siya sa napiling katayin. Naku naman. Ilalaga na nga natin dahil magluluto nga tayo ng merienda nilang arroz caldo at perfect combination nga itong nilagang itlog. Yummy. Bali dito na nga pala kami nagluluto sa tabi nga lang din ng bahay na pinapagawa ko para nga mas malapit at hindi na nga namin bubuhatin mamaya kapag kakain na nga sila. Eto at may 2 marites nga dito na kasama ko nga sa pagluluto. Syempre kasama na nga rin sila sa merienda. Huy, nalibre na. Tapos eto naman ang inyong kumpare, busy. Tumulong na nga rin siya dito sa mga gumagawa sa taas. After naman nilang magmerienda mga Marcy, pinakuha ko na nga agad itong papaya sa inyong kumpare para nga makapaghanda na nga kami para sa kanilang pananghalian. Tinola kasi ang gagawin nating luto doon sa manok dahil tingnan nyo naman, libreng-libre na nga rin pati sa papaya. Napakalaki nga ng mga papayang ito at inantay ko talaga ito at hindi ko kinuha hanggang sa magpabuhos nga ako ng bahay. Pinlano ko talaga na tinolang manok nga yung ipapakain ko dahil may manok na nga ang inyong kumpare at syempre may libreng papaya na nga rin, o diba? Binalatan na nga namin ito ng ate ko para ma-ready na nga rin at napakainit nga pala dyan sa aming pinaglulutuan kaya kung mapapansin nyo nga ay pabalik-balik yung hipag ko at nakapayong pa nga, naku. No choice na nga rin kasi kami dahil wala na nga kaming mapwestuhan at masyado na nga malayo kung doon pa nga sa bahay ko ito iluluto at magpapakahirap pa nga kami na buhatin papunta dito. Nung okay na nga ang lahat ay eto at inumpisa na nga ng hipag kong igisa yung manok. Bali native nga pala itong mga kinatay ng inyong kumpare kaya masarap nga talaga itong ipang tinola. At makalipas nga ang 1 oras ay eto at malapit na nga rin itong maluto. Dinamihan na nga rin namin ng sabaw dahil syempre masarap nga itong higupin lalo na nga at native ang ating manok. Kaya naman nung okay na nga ay tinawag na nga namin yung mga nagtatrabaho at eto nga kumakain na nga sila. O diba perfect nga yung sabaw lalo na nga medyo pagod nga sila sa kanilang trabaho. Kahit papano ay makahigup-higup nga sila ng sabaw at madagdagan nga yung lakas nila. At kumuha na nga rin pala ako ng sabaw mga Marcy dahil nakisabay na nga rin kaming kumain. At pagdating nga ng alauna ay sumabak na nga ulit sila sa kanilang trabaho. Kahit mainit nga ay hindi na nga nila ininda para matapos na nga rin ng maaga. Abay napakahirap nga pala talaga ang trabaho ng isang construction mga Marcy ano. Napakainit at tirik na tirik nga yung araw pero tuloy-tuloy pa nga rin sila sa kanilang trabaho. Kaya naman wag na wag nga natin silang iismulin. Kaya sa mga construction worker dyan, abay mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kung wala nga rin kayo ay wala nga din gagawa sa aming mga bahay, o diba? At after lunch nga ay oras nga na naman para magluto ng merienda dahil syempre pagdating ng 3:00 ay hihinto nga ulit yung mga manggagawa. Tapos ako, eto tamang pa-cute lang at kakatapos ko nga lang maligo pero magluluto din lang kaya mamaya ay mangangamoy usok din lang. Pero sa katunayan ay si Mami Lynn na nga lang din ang nagluluto at tumutulong na nga lang kami maglagay-lagay ng mga panggatong. Bali hiniwa ko na nga rin pala itong repolyo pandagdag dun sa gulay na unang hiniwa namin para kako kasing kulang at mas masarap nga kapag maraming gulay yung pansit. Pansit nga yung niluluto namin para sa merienda nila sa hapon. Binilhan ko na nga rin ito ng pansahog na atay ng manok tapos squid balls. Subukan naman natin ngayon ang atay ng manok dahil masarap nga ito pansahog sa pansit.
Madalas kasi kapag nagluluto sila dito sa amin ay taba ng baboy nga yung sinasahog nila sa pansit. At ilang sandali lang ay naluto na nga rin kaya eto at nire-ready na nga ng ate ko dahil maya-maya lang ay bababa na nga yung mga gumagawa. Syempre kapag may pansit ay hindi nga rin mawawala itong kalamansi. Abay kayo din ba mga Marcy kapag kumakain nga kayo ng pansit ay hindi rin ba nawawala yung kalamansi? Lalo na nga siguro kapag meron nga itong sabaw ng dinuguan. Sarap. At syempre, dahil kumakain na nga sila, ay hindi nga rin pwede na hindi nga rin kami kumain. Abay, napakasarap talaga ng luto ni Mami Lynn na pansit, lalo na nga siguro kapag may dinuguan, kaso walay. Hahahay. Sige, bye.